Ipinahayag ng Malacanang na desidido ang Pangulo na panagutin ang mga sangkot sa pork barrel scam sa pamamagitan ng legal na pamamaraan. Nananatiling kumpiyansa ang Pangulo na makakapaglatag ang pamahalaan ng mas makabuluhang pamamaraan ng paggamit ng pera ng bayan. Ang detalye sa report ni Rocky Ignacio. Nanindigan si Pangulo Aquino na ibabatay sa ebidensya na ihahaing kaso laban sa mga sangkot sa maling paggamit ng Priority Development Assistance Fund o PDAP. Sinabi ito ni Deputy Presidential Spokesperson Abigail Balte sa umano'y political backlash sa ibubungan nito sa Administrasyong Aquino. Pero git ni Balte, mahalaga sa Pangulo na maibigay ang katarungan sa taong bayan dahil sa paglustay sa kaba ng bayan. Well, alam naman po ng Pangulo yun. The President is very cognizant of the consequences that this may bring on. However, which is why ang sinabi ng Pangulo, kailangan yung ifa-file talaga ay nakabatay at nakatayo sa ebidensya. Nagsalita ang palasyo sa harap ng isinasagawang investigasyon ng Interagency Anti-Graft Coordinating Council kaugnay ng pork barrel. Nagpahayag rin ang kahandaan ng palasyo na ipagtanggol ang inilatag na mekanismo na line item budgeting sa ilalim ng 2014 proposed national budget. Sagot ito ng palasyo kung tiwala sila na maaprubahan on time ang pambansang budget. Extra work needs to be done. Kaya nga po nagbabuckle down na ang DBM kasama yung mga ibang ahensya to work with both houses to implement yung mga guidelines na sinabi ng Pangulo. Kasunod nito ay dinipensa rin ng palasyo ang pananatili ng Special Purpose Fund at ng President's Social Fund. Giit ni Balte, nasa report naman ng Commission on Audit kung saan ito nagamit. Sa report kasi ni Professor Leonor Briones, dating National Treasurer, na ang PDAF ay bahagi ng 310 billion pesos sa Special Purpose Fund ng Pangulo at kahit ilaan ng 25 billion pesos sa mga mababatas, malaki pa rin bahagi ang maiiwan. Pero pagtiyak ni Balte, hindi naman ito basta nagagamit dahil dadaan pa rin ito sa pagsusuri ng Commission on Audit. Ang Special Purpose Fund ay alokasyon mula sa budget habang ang President's Social Fund ay mula sa porsyento kinita ng PAGCOR at iba pang GOCCs. Yung Special Purpose Fund po kasi, again, the name is self-explanatory. Pero magbigay tayo ng example. Nandyan yung Contingency Fund, nandyan yung Calamity Fund, nandyan yung, that's a type of a Special Purpose Fund. At alam naman din po nila to, si Mrs. Briones being a former National Treasurer. Ito po yung mga halimbawa nung mga bagay na napapailalim doon sa special purpose funds. And there are funds really by their nature mo nga ma-itemize. Kasi ang mangyayari dyan, kapag in-itemize mo, tapos merong unforeseen event na dumating na hindi natin pinrogram dun sa pondong yon, hindi natin siya magagamit because you can actually be liable for malversation that way. I think namanggit din to ng Pangulo ng Biyernes. Binigay niya yung halimbawa doon sa Calamity Fund na kung i-itemize natin yan, na nag-anticipate tayo for 20 na bagyo na darating sa taon na to, kung lumampas po tayo, hindi na natin pwedeng gamitin yung pera dun for the 21st that comes in. So, by the very nature of some of these funds, it is obviously something to draw out of in times of need. Wala namang nakikita ang palasyo na lilikha pa ng pag-aaklas maging sa hanay ng AFP ang usapin ng pork barrel dahil tuloy-tuloy naman ang modernisasyon at paghahatid benepisyo sa mga sundalo. Pinagbigyan naman ni DBM Secretary Butch Abad ang hiling na dialogo ng mga anti-pork barrel. Para sa Telebisyon ng Bayan, Rocky Ignacio.